Hayaan mong tulungan kita. Para naman, kahit papano naging parte rin ako ng isang major interview. Balita ko, ikaw ang nirekomenda ng editor. Ikaw ang ace journalist sa magazine natin. Kaya dapat lang sa iyo yun mapunta. Yuli, siguradong tataas ulit ang sales next issue. Napaka-importante ng interview na to, kaya ibibigay ko ang best ko. Hindi na ikaw ang mag-i-interview sa kanya. Jongshui, bakit nire-review mo pa ang outline niya? Sa tingin ko kakaiba ang ugali ni Shian. Tiningnan ko ulit yung outline ko. Medyo conservative ang ibang tanong, pero pwede pang ma-improve. Kaya ko pang ayusin yan. Ayos ka lang ba? Nasiraan ka na ba dahil hindi ikaw ang mag-i-interview? Kahit ma-perfect mo ang outline mo, hindi ka rin namang babalikan ni Shian. Ang narinig ko, tinawagan ng editor-in-chief ang company at siyang nirecommend. Kaya kung iisipin mo, mas mahalaga ang tactics kahit na meron kang kakayahan. Marami pang iba dyan. Kahit na wala si Shian, may iba pang oportunidad. Maganda ang tactics pero hanggang isang interview ka lang. Dapat maganda rin ang article mo. Kulang ako sa tactics. Hahasain ko na lang ang sarili ko. Ay, sayang naman. Hindi mo na ako matutulungan na makita ang itsura ni Shian. Pogi kaya siya o hindi? Mr. Shi, nakaschedule ang interview mo mamayang 7 p.m. Pupunta sa office si Shu Yuling para sa interview mo. Hindi naman si Miss Yu ang pinili kong interviewer. Siya po ang nirecommend ng editor-in-chief ng magazine. May malawak daw po siyang karanasan at saka may kalidad ang pagsusulat niya. Kung Q&A lang ang interview, hindi na ako kailangan. Ipadala mo na lang ang mga sagot ko. Ang interview dapat may totoong pag-uusap at diskusyon. Mas gusto ko ang interview outline ni Miss Chang. Pasensya na, Mr. Shi. Hayaan niyong ayusin ko to. Missy, narito na ako. Okay, bye-bye. Huwag na kayong mag-abala. Alam ko, okay lang. Anong alam mo? Alam kong gusto niyo akong makausap tungkol kay Shian. Naiintindihan ko. Mas maraming experience si Yuling. Kaya lang, may kaunting sama ng loob pa rin. Kailangan ko pang i-improve ang interview outline ko. Kaya walang dapat paghinayangan. Babawi na lang ako sa susunod. Ang ganda ng suot mo ngayon. Birthday ng boyfriend ko. Gusto kong magmukhang maganda sa kanya. Kung natuloy ang interview ko kay Shian, hindi kami makakapag-celebrate. Kaya sa tingin ko, ayos lang. Ganun ba? Bakit, Missy? Tumawag ang staff ng Yunchuang para sa interview mamaya. Ang gusto ni Shian. Ikaw ang gumawa. Kaya nga lang, magsa-celebrate pa kayo ng boyfriend mo. Hindi ka pwede, tama? Ako ang gusto ni Shian? Oo, ikaw ang pinili niya. Mamayang gabi. Okay lang sa'yo, hindi ba? Oo, syempre, okay lang. Sure ka? Oo. Okay. Mamayang 7 p.m. Kakausapin ka ng assistant ni Shian para sa mga detalye. Okay, maghahanda na ako. Sandali lang. Paano naman ang boyfriend mo? Taon-taon naman siya nagbe-birthday. Bihira ang chance na ma-interview si Shian. Tatapusin ko na lang agad ang interview para makahabol pa kami. Ikaw talaga, Jiang Shui. Mr. Shi, naayos ko ng details ng interview mo. Gusto niyo bang gawin niyo sa main conference room? Darating ang representative ng Lian sa meeting, di ba? Pinareserve ng Department 1 ang main conference pero kinancel nila. Na-reschedule to sa umaga kasama ang representatives ng Ling at Lian. Parehong sa umaga. Opo, base sa system, personal tong inayos ni Mr. Fang. Panloy, ibaba mo ko kahit saan. Babalik ako ron. Opo, Mr. Shi.
Paano naman si Miss Jean? Sunduin mo siya. Bumalik kayo sa mansyon. Opo. Teka, pwede bang pakicheck mo to? Ang galing mo talaga. Nasecure mo ang cover para sa issue ngayong taon. Wala pa nakakagawa nun sa magazine natin. Uy, 8 issue lang ang record ng editor natin sa isang taon. Uy, kape na naman. Ano ka ba? Ito ang inumin mo. Salamat sa pag-check ng interview. Tingin mo, bakit kaya bigla nagpalit ng interview journalist ang Yun Chuang? Marunong lang kumilatis ang boss nila. Shishiyan? Mukhang tama ang sinabi mo tungkol sa kanya. Kung hindi, hindi niya gagawing successful ang Mingyon Yun Chuang sa loob ng ilang taon. Pero alam mo, medyo kakaiba talaga siya. Teka, alam mo na may problema ang Mingyu Group? Iniwan niya ang kumpanya ng pamilya niya at gumawa na lang siya ng sarili niya. Ano kayang iniisip niya? Alam mo ba kung gaano katindi ang mga chismis sa kanya? Yung iba, ang tawag sa kanya runaway prince. At saka, isa siyang duwag at makasarili. Meron ding issue sa girlfriend niyang artista, si Baylin. Sabi nila iniwan daw siya agad. Pero sa tingin ko, mukhang malakas ang loob niya. Sa kabila ng mga pagdududa, pinili niya pa rin ang landas na yon. Kailangan matatag ka. Isang karangalan kung sakaling matuloy ang partnership sa Ling. Ano ba, Mr. Fang? Pamilya Oo, na rin tama tayo, ka. hindi ba? Oo nga. Ilang taon na Totoo tayo sinabi mo. magkaibigan. Tama ka. Mr. Shi? Kumuha ka ng 2 malamig na kule sa pantry. Opo. Ay, may ginagawa akong article tungkol sa Liying. Balita ko may pinag-aaralang investment ang Yun Chuang. Teka, alam mo ang Liying, di ba? Ilang taon rin sila nakakuha ng momentum. Maraming gustong mag-invest sa kanila. Walang kahit isang malinaw na picture si Shian sa internet. Mas lalo pa siyang naging mailap. Ayaw niyang magpakita sa harap ng press. Kung makukunan lang sana natin siya ng exclusive video or audio piece para sa digital magazine, siguradong dadami ang readers natin. Iniisip mo pa rin ang pag-upgrade ng digital magazine? Lahat tayo nakikinabang sa financial information. Kung hindi i-revamp at ipapareho natin ang content sa print version, walang interaction sa mga readers, lalo silang mananawa sa atin. Mukhang ang maganda ang point mo. Pero wala namang sapat na manpower o pera ang company para ma-upgrade ang digital magazine na yan. Kahit na makumbinsi ang editor-in-chief, siguradong tatanungin ka pa rin niya. Sinong gagawa? Anong gagawin? Saan tayo kukuha na pera? Eh di ako. Gusto kong makita ng mga nakatataas na kaya kong manguna sa pag-upgrade ng digital magazine. Kapag na-monetize ang content, masasagot ang problema sa upgraded digital magazine. Ang tapang mo talaga. Ipagpatuloy mo, susuportahan kita. Dumalaw ka naman ng madalas sa akin. Ay, Mr. Shi. Mr. Shi. Malamig yan. Salamat, Mr. Shi. Siya nga pala. Tiningnan ko ang in-update mong data habang papunta rito. Maganda ang progress. Oo, kagabi lang namin natapos yon. Lily, samahan mo si Mr. Shi sa kabila. Susunod ako. Yes, Mr. Shin. Mr. Shen, dito tayo. Mr. Shi. Mr. Shi yan, kung may request kayo, huwag kayong mahihiya. Huwag kang mag-alala, mahaba naman ang pinagsamahan namin ni Mingyu. Sa nakalipas na 2 taon, meron din kaming business deal sa papa mo. Siyempre,